Isang mapagpalang umaga sa ating lahat at maulan na umaga. Tayo po ay pinagpala ngayon dahil tunay nga ng Diyos ay mabuti at pinagpala dahil nag-provide ang Panginoon ng blessing sa atin. Meron na po tayong wifi sa church na ito at nakakatuwa para patuloy yung ating pong virtual na communication din sa ating mga kasama sa pananampalataya sa kanilang tahanan na medyo ano pa rin sa pagdalo sa lugar na ito. And pasalamatan natin ang Panginoon sa blessing na ito na binigay sa ating church. At nawa ang ating mga puso ay buksan natin sa pananambahan sa Panginoon at tunay na ibigay natin yung ating pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Let's open our eyes and let us stand up. And kayo din, mga nasa tahanan, join us sa pananambahan sa ating Panginoon. Of my heart, Lord, open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Your glory, pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. So Lord, tunay na Ikaw ay banal, Panginoon. At patuloy mong buksan ang aming mga puso na talagang magbigay sa iyo ng pagpupuri, pagsamba, pagbuhalhati, Panginoon. Is rising, hearts are turning to you. We turn to you. Hope is stirring, hearts are yearning to you.
face the day. In your presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come on your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hear the sound of hearts returning to you. Return to you. In your kingdom, broken lives are made new. You make us new. We see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Yes, so Lord, we welcome you here, Panginoon, at tunay nga na Ikaw ang naglilinis ng aming mga puso. Ikaw ang nagsasaayos ng aming mga buhay, Panginoon. Ikaw ay aming pong papupurihan, pasasalamatan, Panginoon, at aming dalangin na patuloy mong padalisayin ang aming mga puso, Panginoon, sa iyong harapan at ang aming mga buhay, Panginoon God, ay tunay na linisin po ninyo. Let our hearts, O God, ay talagang purify, Panginoon, and mabigyan ka ng kapurihan namin, Panginoon, sa umagang ito. Purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, let me be as gold, pure gold, refined fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify my heart,
satisfied. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Yes, O Lord, ang aming mga puso ay nais na sumunod sa iyong kalooban, Lord. Linisin mo po ang aming mga buhay, O Lord God. Ang aming mga puso, Panginoon, tunay na patuloy sa iyo. Bila ng mga hamon sa buhay, papurihan ka, salamatan ka, O Panginoon. If I aspire, my heart's one desire set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Yes, I am ready to do your will. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God, for you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God,
worship you. We worship you. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. Yes, O Lord, aming Panginoon, kami nagpupuri, sumasamba, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan, O Lord God. Tunay na ikaw ay mabuti, Panginoon. Tunay na ikaw ay sa amin ay nag-iingat, nagbibigay ng proteksyon, nagpapala, at ang iyong biyaya at kahabagan ay laging bago sa bawat araw at bawat umaga, Panginoon. Walang makahihigit sa iyo, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan, sa iyong ginawa sa aming mga buhay, na kung saan ay binago mo po ang aming pamumuhay, iyong kaming itinuwid, iyong kaming nilinis, Panginoon, iyong kaming pinatawad, at binigyan ng pagkakataon na maging anak po ninyo, Panginoon God. Salamat sa iyong anak na si Jesus na siyang nabayubay sa krus para kami ay tubusin sa aming mga pagkakasala, sa aming mga pagsalansang, Panginoon, O Lord God. Panginoon, turuan mo po patuloy ang aming mga puso na sa iyo ay manatili, manampalataya, na sa iyo ay magtiwala, na sa kabila ng iba't ibang nararanasan namin sa aming mga pamumuhay, Panginoon, ay panatilihin mo po, O Diyos, na kami matatag, kami hindi matitinag ng anumang hamon o pagsubok sa aming mga buhay. Tunay na ipagkatiwala namin ang mga bagay na ito, Panginoon, sa iyo, na siyang magbibigay kalakasan sa amin, magbibigay ng gabay sa amin, at magtuturo ng mga kaparaanan sa amin para apagtagumpayan namin at malampasan ang mga hamon sa buhay, Panginoon, na patuloy pa rin naming nararanasan, O Lord God, ng pandemic na kalagayan ng aming bansa, at hindi lamang ng aming bansa, worldwide, O Lord God. And sa kabila ng pandemic na iyon, O Lord God, ay naway makita namin kung gaano kung gaano kumilos ang iyong mga kamay sa aming mga buhay. Makita namin ang iyong kabutihan, Panginoon. Makita namin, O Lord God, kung paano nyo kami proteksyonan, kung paano nyo kami pinagaling sa kabila ng nakaranas kami ng mga sakit, nakaranas kami ng iba't ibang sitwasyon, O Lord God. Makita namin ang iyong pagkilos, O Lord God, sa buhay namin. At mapasalamatan ka, patuloy na may taas ka, Panginoon, sa aming mga buhay. At patuloy nyo kaming patatagin, Panginoon, sa buhay naming ito, sa araw-araw, sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming mga nakakasalamuha ay manatili, O Diyos, ang iyong kabutihan sa amin, O Lord God. Salamat po, O Panginoon, at dalangin namin sa umagang ito, O Panginoon, ang aming bansa. Bagamat unti-unti ay bumababa ang sitwasyon ng mga COVID cases, O Lord God, patuloy namin itong itinataas sa iyong makapangyarihang kamay. Patuloy namin dinudulog ito sa iyo, Panginoon, na
ito po nawa ay magtapos na, Panginoon, O Lord God. Ang pandemic na ito ay naway matuto po kami, O Lord God, na sumunod pa rin sa kautusan ng aming pong pamahalaan upang unti-unti talagang mawala ang COVID cases sa aming bansa. At kami bilang mamamayan, Panginoon, ay patuloy nyo rin pong paalalahanan sa mga protocols na dapat naming sundin, O Lord God, upang talagang ito ay mawala na sa amin, O Lord God, at makapamuhay na po muli kami ng normal at makahinga na kami ng maayos at maialis na yung mga face mask and face shield sa aming pamumuhay, O Lord God. Bagamat Lord, unti-unting bumababa, ay talagang patuloy pa rin po ninyo kaming turuan ng safety sa aming pong mga pamumuhay, O Lord God. Ganon din para na rin sa protection din ng aming pong kapwa, O Panginoon. Lord, we also pray our nation, O Lord God, sa nalalapit na election next year, O Lord God. Maraming mga politiko, maraming mga namumuno sa amin ngayon ang nagpakita na ng kanilang mga intensyon sa pamumuno, Panginoon God. Lord, kayo po ang nakakaalam ng kanilang puso. Kayo po ang nakakaalam, kababatid, kung sino po ang inyo pong iluluklok sa araw ng eleksyon para pamunuan kami, pamunuan ang aming bayan, ang aming bansa, Panginoon. We just pray that ang iyong iluluklok ay talagang sa amin ay makatulong at magkaroon. Meron siyang pusong paglilingkod ng tapat, Panginoon, sa aming bansa. Meron siyang pusong nais kaming tulungan, Panginoon. Makita ang kalagayan ng aming mga mamamayan, ng aming mga kapwa Pilipino, Panginoon God. Makita kung ano ang pangangailangan at ito'y malutasan, Panginoon. At salamat po. Salamat. And even sa ibang kapatiran namin, Panginoon, ay dalangin din namin sila sa iyo, O Lord God, na sa kanilang mga tahanan. Ganon din naman ay ikaw ang sa kanila ay magpala, Panginoon, at ikaw ay sa kanilang magpalakas sa buhay na kanilang ginagalawan, O Lord God. Purihin ka, O Panginoon, sa umagang ito at amin din pong itinatas sa iyo ang aming tagapaghatid o tagapagsalita ng iyong mensahe sa umagang ito, O Lord God. Iyo pong buksan ang aming kaisipan, ang aming pong puso na ito ay aming pong maunawaan at ito po ay tumanim sa aming buhay at magamit sa pamumuhay namin, O Panginoon God. Salamat po at kayo po ang maggabay sa Kanya at ang iyong banal na Espiritu, O Diyos, ang manguna. Purihin ka, O Diyos, at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Sa matamis pangalan ni Jesus, ito po ang dalangin namin. Amen. Isang maganda at pinagpalang umaga, araw at buhay na pag-asa para sa ating lahat na nasa ating Panginoong Hesus. Tayo man ay narito, o saan man kayo lugar, ay tayo'y bahagi bilang tayo'y buhay na bato at bumubuo sa iisang templo na nagbibigay ng pagpupuri, karangalan at kalwalatian sa ating nag-iisang Diyos pamamagitan ng ating Panginoong Hesus.
Kaya salamat din sa ating mga musician kasama natin at sa overhead natin. At syempre sa mag-asawang doktor na lagi natin kasama, sa mga elders, deacons na patuloy na nagtataguyod ng ating pagtitipon habang wala pong ating mahal na pastor at ng kanyang asawa. So, umpisan ko po ang aking at salamat din pala sa privilege, higit sa lahat, sa biyaya ng Panginoon na magbahagi ng kanyang salita. Sapagkat sinabi po ni John the Baptist, di ba? I am not worthy even to untie the sandals of yours. Sabi niya sa ating Panginoong. So ganun din ako. I'm unworthy na nakatayo rito. But by God's grace, ay narito po ako. Okay, so siguro alam naman natin kung ano to. Anong mga nasa isip nyo kaya kapag nakikita natin yung relo na yan, wall clock, yan. Oras, tama si Doc yan, oras. Siyempre oras, no. Yan. So siguro mahirapan kayo sumagot dahil meron tayong mas atin. So kung mapapansin natin, kalagay doon 12, then umandar, 12:05 na. Then later on, 12:15, then tuloy-tuloy siya, di ba? So tinatawag natin siyang clockwise. So wala siguro tayong nakitang relo na counter. Meron siguro, pag baliktad yung battery, nagiging counter siya. And then nagpapakita to na ang oras ay tuloy-tuloy forward, laging forward. Sa Japan, mahalaga yung mga relo, kaya maraming relo doon sa Japan kasi very sila sa kanilang mga schedules eh. So ganun din, pinapakita ng clock niya, kaya iba't ibang numero o number, ibig sabihin bawat takbo niya, naglalagay tayo ng schedule o anong mga dapat nating gagawin mamaya o bukas, maging kaninang umaga, di ba? Kung ano oras tayo gigising. So lahat ng bagay na nangyayari ay may schedule. Ibig sabihin, may purpose ang bawat numero. Depende kung anong pangangailangan na kailangan natin gawin. Yan, tumatakbo siya tuloy-tuloy. So mamaya, kasi kaya ko pinakita, related dyan yung aking share na mensahe. At makikita ito sa libro o sa aklat ng Ecclesiastes. Pero mamaya na natin pupuntahan yun, tingnan muna natin ang Ecclesiastes. Ano nga ba ibig sabihin ng Ecclesiastes? Bagamat alam natin, marami nang nakakaalam nito, pero tingnan pa rin natin ang ano ba ang Ecclesiastes. So, sabi dito, isa siya sa tinatawag na Ketuvim. So itong salitang Hebrew to. O sa English is writings dun sa Hebrew Bible. Ito raw ay isa sa mga libro na nagpapakita ng wisdom, karunungan, di lang academic, pero ibig sabihin karunungan sa buhay, pamumuhay. So yan, makikita natin isa sa mga old writings sa Old Testament. At ano pa ba yung sinasabi regarding dito sa Ecclesiastes? Yan, sabi, the title Ecclesiastes comes from the Greek word daw na pag translate natin is indicating a person who calls an assembly or a gatherer, parang gatherer siya. Parang pinapakita dito na ang person na ito ay may authority o may leadership to gather o mag-form ng assembly. So, bagamat di pa sinasabi kung sino yung writer dito sa Ecclesiastes, pero alam nyo na rin. At later on, in-identified ng writer na to ang kanyang sarili at tinawag ito sa Kohelet. So, Kohelet, pag tinranslate later on and traditionally, naging the preacher. So, tinawag niya yung sarili niyang the preacher. Bagamat di niya sinabi kasi sinot siya. Pero nagpatuloy ang Kohelet na to, the preacher. Tinawag niya yung sarili niyang the son of David, king in Jerusalem, one who was increased in wisdom more than all who were over
Jerusalem before me. Yan ang sabi niya. And one who has collected many proverbs. So matatagpuan natin sa Ecclesiastes 1, verse 1, then verse 16, then chapter 12, 9, yung mga sinabi niya yun. At siya rin mostly ang nag-write ng book of Proverbs. Bagamat meron din mga ibang writer doon, pero mostly siya yung nagsulat ng Proverbs. Pero siyempre, di man niya binanggit kung sino siya, pero ayon sa identification niya, so masasabi natin at ayon sa Jewish at Christian tradition na ito ay si King Solomon. So yung the preacher, yung Kohelet, ay walang iba kundi si King Solomon na siyang nagsulat ng Ecclesiastes. Okay, sabi dito, bakit ba nasulat ang Ecclesiastes? Ano ba ang nilalaman nito? So, tingnan natin ang isang nakalagay dito. Sabi, yung content daw nito ay contemplation. Pag gusto ko yung word na to, contemplation. Kasi parang siya, yung very deep, napakalalim, parang hinuhukay mo. Sabi nga sa Tagalog, pagbulay-bulay, pagninilay-nilay tungkol sa buhay. Hindi lang ito yung pagninilay-nilay sa anong kakainin namin bukas? O may trabaho kaya ako sa susunod na ganito? Kikita kaya ang negosyo ko? O paano na mag-aaral yung mga anak ko? Yung mga more than the daily needs o yung mga physical needs o temporary needs ng ating buhay. Hindi yun yung sinasabi dito na contemplation, kundi yung mismo yung buhay. Ano nga ba talaga ang buhay? Kasi alam natin na yung writer na to, si King Solomon, the preacher, alam natin na talaga nasa kanya ang lahat. At masasabi natin na halos nasa kanya na yung mga opportunity to enjoy life, di ba? Nasa kanya yung wisdom, siya yung pinakamatalino, more than sa mga hari na sa kanyang kapanahunan. Hindi lang yun, pati yung mga kayamanan, riches, at hindi lang nagtapos doon, pati mga pleasures in life. Di ba, nahulog nga rin siya sa pagkakasala, ay naging nakapangasawa siya ng mga hindi nagbibigay o hindi nagpupuri sa ating buhay na Diyos. Kung titingnan natin, parang looking back doon sa mga experience niya sa life, sa buhay. Tiningnan niya to at hindi niya nasabing, wow, na-experience ko itong mga bagay ito, salamat. Pero tiningnan niya na to na nakita niya na walang lasting rewards, walang rewards na pangmatagalan. Ito'y parang nagkaroon pa nga siya ng parang regret in life. Diba? Kasi bilang hari, bilang king, nasa kanya ang lahat ng opportunity, ang resources na mag-pursue ng mga rewards ng wisdom, pleasure, pati yung work. Kasi alam natin na mahal sa trabaho din very skillful din si King Solomon. Pero sa kanyang, bagamat sulat lang to, parang mararamdaman natin sa kanyang tinig, sa kanyang tono ng pananalita na maganda yung pagkasulat ng mga parang poetic. Parang mafe-feel natin na parang merong pagsisisi o disappointment sa life, bagamat nasa kanya ang lahat ng bagay na ito. At siya yung merong nasa posisyon na magsabi nito sapagkat nandun siya sa magandang status ng buhay. Pero parang bumalik sa kanyang ng lahat ng bagay ay bagamat mga disappointed, pero mas pwedeng ma-enjoy ito in a simple life na napapailalim sa pamamahala ng ating Creator na walang iba kundi ng ating Panginoong Diyos. So makikita natin yung mamaya sa Ecclesiastes 12, 13, 14 yung naging conclusion niya regarding doon sa kanyang experience. So tingnan natin yung title ng aking share. Ayan, so mismo yun din yung galing sa mga verses. Sabi, a time for every purpose under heaven. A time for every purpose under heaven. So babasahin ko Ecclesiastes 3, 1-8. Ito lang kinuha ko, bagamat may mga side verses. To everything, so kung malit man, buksan nyo na lang yung Bible nyo. To everything, there is a season
A time for every purpose under heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to pluck what is planted. A time to kill and a time to heal. A time to break down and a time to build up. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to cast away stones and a time to gather stones. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to gain and a time to lose. A time to keep and a time to throw away. A time to tear and a time to sue. A time to keep silence and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time of war and a time of peace. Doon pala sa bungad sa verse 1, may kita natin na sinasabi na, to everything there is a season, a time for every purpose under heaven. So, sinabing under heaven, o sa ibang salita naman, under the sun, ibig sabihin yun nangyayari dito sa ating worldly life, sa ating pamumuhay bilang tao dito sa created world na to. May kita natin na hindi ito nangyayari, mga bagay na nangyayari, hindi does not happen randomly o hindi by accident. Lahat katulad ng pinakita natin kaninang clock, di ba? Meron siyang talagang purpose sa bawat linalagay nating schedule. Kaya katulad nito, schedule ng message, kanina schedule ng worship. So ganun, lahat ng bagay, there is a season na nangyari. Kahapon, di ba, mainit. Ngayon naman, umuulan. Merong El Nino, ngayon naman, La Nina. La Nina ba, tama? So nagbabago-bago yung season. So yung kabuuan ng mga talata na yun, napakagandang very poetic siya. Maramdam mo yung sinasabi ng writer and the preacher na lahat ng bagay ay merong kahulugan o merong nakatakdang naka-schedule na pangyayari. Sabi doon yung mga list tuloy-tuloy, 'di ba? Nakita natin a time, paulit-ulit. So parang pinakikita na life ay malayo sa Diyos ay parang routine lang. Hindi lang parang talagang totoong routine lang. Gising sa umaga, 'di ba? Kain hanggang sa tuloy-tuloy, tutulog sa gabi o magtatrabaho, uuwi ng alis, uuwi ng bahay. So everyday ganun nagiging routine, parang may monotony sa buhay. Parang ganun na lang ba ang life natin? So mag-enjoy, ganyan. So parang walang katapusan na paulit-ulit na routine. Pinapakita doon yung kanina sa binasa natin, yung iba't ibang facets of life. Ibig sabihin yung iba't ibang mukha, iba't ibang bahagi ng buhay. So ito, masaya ka. Then later on, maya-maya, parang iba na. Ngayon, mabait ka, mamaya biglang magagalit ka. So parang gano'n din ako minsan. Tapos, minsan yung very overjoyed ka. Then later on, parang wala kang life na nararamdaman. So napakaganda. Pero tingnan natin dito, sinabi verse 3, a time to kill. So hindi yung sinasabi ni King Solomon, hindi ito meditated, hindi ito yung binabalak na papatay ka. Ibig sabihin, murder na yon. So siguro ito yung during ng mga time ng di ba, may kailangang hatulan, may mga panahon na yon, merong mamatay. Pero there is a time to heal din naman. So may mga ilang dito na hindi na natin kailangan explain. Tulad nito, mourn, alam na, and a time to dance. Hindi ka naman pwede mag-dance kapag pumunta ka sa may pumanaw, nakamag-anak, di ba? So, ito rin yung gathering stones. Sabi, usually daw yung mga time na nagtatapon ng mga stones doon sa mga lupain ng kaaway, doon sa mga pananim nila para hindi ito Siyempre, pag walang pagkain, madali nilang lang yung. So sabi rito, a time to embrace and a time to refrain from embracing. Parang yun, di ba? Bawal yung magdikit-dikit. Isa kahit mag-asawa, hindi rin kayo pag sa ibang lugar kayo, hindi kayo pwede mag-holding hands. So parang marami tayong pwedeng sabihin dito. Pero yung pinakagusto ko rito, hindi pala pinakagusto, yung parang center na nakita ko ay sa verse 2.
So sabi doon, a time to be born and a time to die. Kung titingnan natin, kasi sumunod, yung sa verse 1, sumunod agad to eh. Sabi doon sa verse 1, di ba, there's a season, a purpose for everything under heaven. Sumunod agad yung a time to be born and a time to die. So na-mention agad yan, unang-una. Sabi, yung birth daw at yung death, kamatayan, kapanganakan at kamatayan ay mga boundaries ito ng ating life under the sun. Diba? Under the sun. Sabi nga rito sa Psalms 90:10, and the days of our lives are 70 years, and if by reason of strength they are 80 years, yet their boast is only labor and sorrow, for it is soon cut off and we fly away. So yun ang sinasabi ng brevity, kaiklian ng buhay, the brevity of life. Bagamat di natin alam ito kung literal o figurative yung binasa natin, pero kung babasihan yung mga sa time ng Genesis, di ba, may nabubuhay ng mahabang panahon, ganyan. Tapos yung after the flood, mga 120 years and so on. Pero nung nag-a-advance na yung mga panahon, parang nagiging short na, umuunti-unti na yung ng buhay. Hindi natin alam, maaring sa pamumuhay o ano man. Kaya hanggang ngayon, di ba, parang nandito na lang average ng 70 and 80 years. Kung pagpalain, may nakakaabot ng 90 years. Kaya sabi din, yung pwede lang natin i-boast, actually hindi to boast parang labor, yung pagod para lang mabuhay sa araw-araw, and then after that, pag the end of the day, parang pagod, nandun na yung kapaguran. Parang nawala na yung, parang saan ba yung pupunta na just to sustain lang yung everyday life natin at yung mga future para sa mga anak natin. So parang ganun lang ba yung buhay? Sabi niya, for it is soon out of and we fly away. Sabi, for it is soon, cut off. Soon daw. Kaya minsan nabibigla tayo, may kakilala tayong kakausap pa lang natin, then later on, nababalitaan na natin na wala na pala or nasa deathbed na. Sabi, parang napakabilis ng buhay. Kaya sabi doon, soon cut off and we fly away. Di ba pag lumipad na mabilis yan. We fly away. So tingnan natin sa second verse, Psalm 03. Sabi doon, as for man, his days are like grass, as a flower of the field, so he flourishes. For the wind passes over it, and it is gone, and its place remembers no more. As for man, his days are like grass. So tingnan natin, kung ano ba yung grass? Di ba yung mga damon dyan, nakikita natin. Then later on, nakikita natin, tuyo na, wala na. Minsan, sinusunog na. So pwede nating, ito yung flower of the field. Yung flower, pwede nating sabihin na it's the glory of man. Kanya pagiging magandang katayuan sa life, sa buhay. Katanyagan, yung pagiging famous, o yung kanyang kayamanan, o ang kanyang edukasyon, kanyang career. So lahat yan, parang ito yung nagpapakita ng glory. Pero sabi doon, he flourishes, then maya-maya ay wala na. For the wind passes over it. So sabi, for the wind passes over it. Sa ibang nabasa ko, for the breath of God blows over it. So binoblow daw ng Panginoon yung life. Sabi, siya ang nakapaloob lahat sa ating Diyos ang buhay. So, and it is gone, and its place remembers no more. So makikita natin to na may mga tao tayong mga famous na alam natin. Nung nakaraan lang nag-scroll ako. Nakita ko yung, siguro kilala niyo to, si Vladimir Lenin, di ba? Isa siyang leader ng communism sa Soviet Union. So talagang strongman to. Talagang tinitingala siya ng mga working class kasi yung mga ideology niya, parang Marxism. Pero later, nakita ko yung picture niya, yung pagiging strongman niya, parang Hitler style. Kita ko, nakaupo na lang sa wheelchair, parang wala, latay na, parang wala ng life. Yung mukha niya, parang na siya, parang wala na siya sa sarili. So, totoo yung sinasabi,
yung glory ng tao. Parang flower of the field. Marami tayong kilala, di ba? Yung mga nakaraan, Elvis Presley, yung mga binabanggit ko, yung mga luma, yun ang kilala. Elvis Presley, The Beatles, lahat yan talagang sumikat, naging famous, hindi lang sa bansa nila, kundi sa world. Kaya nga, di ba ngayon, may mga world tour, kasi kilala, yung mga, lalo na yung mga modern na ngayon, kilalang tao. But later on, and it displays the members it no more. And John Lennon, di ba? Talagang sinabi nga niya, na alam na rin natin to na sila ay mas parang famous na more than sa ating Panginoon. At sinabi niya na yung Christianity ay maglalaho. Pero later on, alam natin na siya yung naglaho. So, binaril siya at namatay. At kung mapapansin natin sa mga showbiz, mga artista, sa sikat ngayon, then later on, pag nawawala na yung pelikula nila, parang nababothered na sila. Kaya patuloy na promote. Kasi kailangan i-maintain yung status na yun eh. Diba? Kasi pag di mo maintain, anong tawag doon? Sasabihin, laos na, wala nang ano. Kaya tayo nag-enjoy na tingnan yung mga dating picture natin, nandun pa yung kalakasan natin, yung strength, na mas gwapo at maganda pa tayo noon. Then later, kaya natutuwa tayo. Then, may halong tuwa at kalungkutan. Kasi alam natin na lumipas na ang mga panahon na yon. So, wala na yung mga glory days na yon. And its place remembers it no more. So, marami pang sample na alam natin. Kaya lang, hindi na natin kailangan isa-isahin. So, doon pa lang sa unang verse, chapter 1, pinakita agad ng ating the preacher. Nandun pinakita agad niya yung disappointment sa life. Sabi niya, vanity, diba? Vanity. Sa Hebrew, ang salitang vanity is hevel. O kung ita-translate natin, is vapor. Parang hamog. Kanina umaga, pag tinignan mo sa salamin, may mga hamog yan. Then, siguro pag uminit na, nawawala na. So, parang ganun yung life, yung glory, yung mga possession ng tao, is like vapor. Parang naalala ko yung sa parable 'di ba? Sabi ng mayaman. Marami na akong na-imbak kahit di na ako magtrabaho ng mga ilang years. Kakain na lang ako at magsasaya. Papagawa ko ng parang malalaking barn para doon paglagakan ng aking mga kayamanan. Pero ang sabi ng Panginoon Diyos na siyang may author ng ating life, sabi niya, isa kang hangal. Ngayong gabi ay ang iyong kaluluwa ay ipagsusulit mo sa akin. So sayang wala. Kasi wala doon yung Panginoon sa kanyang buhay. Kaya ganyan lamang ang reflection ng ating preacher. Call it sa mga naranasan niyang mga joy sa kanyang life. Wala pala itong lasting reward. Kaya sabi, what profit as a man for his toil in which he toils under the sun. Parang in-express niya ito na yung lahat ng tao, anumang katayuan sa buhay, darating din sa end. Diba? Dumadating at alam ng lahat yan. At kahit ang ating preacher ay talagang with wisdom siya, pero hindi niya ma-relate yung mga nangyayari sa life in eternity. Sa life and eternity, parang hindi niya pero kaya nagkaroon siya ng discovery na ang lahat ng bagay kapag ginagawa mo o ano man meron ka na wala sa pamamahala ng ating Panginoon, walang takot sa Panginoon, ay uuwi lamang sa hevel o vapor. So, baliwala ang lahat. Kasi lahat ng mga joy natin, di ba, pag wala sa Panginoon, pag dumating yung death, hindi mo na maano yun. Wala nang nostalgia pagdating mo sa kabilang buhay, whether sa langit or sa impyerno. Diba? So, hindi ka na makakating ng mga picture. Ang ganda ng life ko noon. So wala na yun. Ang mahalaga doon yung magiging katayuan mo sa harapan ng Panginoon. So, tingnan natin ang
reflection. Unang-una sabi, living a life apart from God's perspective is vanity. Katulad ng sinabi natin, ano man ang katayo natin sa buhay, at kapag ito'y hiwalay sa disenyo ng ating Diyos, ng ating Panginoon, ay vanity, ay vapor. So, ang buhay na hindi nakasentro sa ating Diyos ay walang halaga. Life not centered on God is meaningless and without word. So yung Ecclesiastes, nagpapakita na ito ng isang karanasan ng isang tao na namuhay sa mga ganitong pamamaraan. Diba? Sa riches, pleasures, wisdom, at yung mga ability niya. Pero later on, doon sa process na yon, nakapasok siya. Then later on, paglabas niya sa kabilang side, nakita niya, nagkaroon pa siya ng mas, wiser. Karoon siya ng mas malalim na perspective. Sabi ka, seasoned perspective. Kasi na-seasoned, kumbaga sa ulam, talagang season niya, talagang malasa. Ibig sabihin, nakita niya talaga yung kahulugan ng buhay, ng life. Kaya sabi nga ni Chuck Swindoll, life is destined to remain unsatisfying apart from recognition of God's intervention. It only remains to be seen whether or not we will place our trust in His sure and able hands. So sabi, kailanman ang life na ito ay magiging unsatisfying, nang hiwalay sa ating Panginoon. Sabi doon sa 90:12, sabi, so teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. A heart of wisdom. Teach us to number. So paano tayo magkakaroon ng heart of wisdom? Kung babantayan natin ang ating life. Bibilangin natin, alauna, alas 12, then later on malapit na alas 12. Diba? Ibig sabihin, may life na nasa quarter o 30 o quarter to 12 at meron ng 5 to 12, parang gano'n yung malapit na sa katapusan. Kapag lagi natin tinitingnan yan, kasi sabi nga kanina na binasa natin, parang nagpa-fly away, mabilis lang, di natin alam kung kailan. Kung may kung binibilang natin to, mamumuhay tayo ng tunay na siguro na may takot sa Panginoon. Kasi halimbawa, alam na natin, ganito na lang ang life ko o hanggang mamaya na lang. So, mag-iiba siguro yung ating pamumuhay. Mag-iiba siguro yung perspective natin. Mag-iiba yung mga priority natin sa life. Pero dahil sa hindi natin binibilang, kaya very relaxed tayo. Diba? Tulad ngayon, biglang gumanda medyo gumanda yung restriction. Sabi, maganda na. Pwede na tayong pumunta sa ganito. Pwede na tayong magkita-kita. Pwede na tayong, maririnig na, namimiss ko na yung ganito. So parang nawala na yung Diyos sa life na yon. After naman troubles, pagdating nung medyo gumanda, wala pa rin din yung Diyos, di ba? Yung panahon na may troubles, kita mo doon, mismo sa mga social media, may mga verse lagi, pati yung GMA, ganyan. So nakakalungkot. Lagi siya sabi, to God be the glory. Lahat may mga prayer doon. At sa mga iba't ibang radio station, lagi sila may prayer. Ngayon, nawala na rin ata yung iba. At balik doon sa mga palabas na mga hindi magaganda. So talagang wala doon yung Diyos sa buhay ng tao. Nasasampit lang ito during sa mga troubled times. Kaya sabi, so teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. So another verse, 12:1. Sabi rito, remember now your Creator in the days of your youth, before the difficult days come and the years draw near when you say, I have no pleasure in them. So alalahanin natin ang Panginoon, the days of our youth. Ibig sabihin ng youth, yung kalakasan, hindi lang sa mga kabataan. Kung malakas pa tayo, meron tayong right mind, buhay pa tayo, masigla, lagi nating alalahanin ang ating Creator na mamuhay for His glory. Lalo na tayo na yung sinasabi nating mga Christian, di ba, na tumanggap sa Panginoon.
At the years draw near when you say, I have no pleasure in them. So, nabanggit ito ni the preacher. Kasi naranasan niya ito na dumating na siya doon sa last stages ng life niya at nakita niya yung mga pinagdaanan niya. Sinabi niya, and the years draw near when you say, I have no pleasure in them. Instead na pleasure, nakikita maraming may mga regrets, pagsisisi, na naubos yung life, na hiwalay sa Panginoon, kundi para sa pansamantala lang sa sarili. Siyempre, kailangan din natin, di ba, kailangan din natin nag-work, nagpe-prepare ng future. Pero kung wala doon ng Diyos sa life natin, ay wala rin tong patutunguhan lahat. Kaya sabi, remember now your Creator in the days of your youth, before the difficult days come, so that bago dumating mga troubles, and the years draw near when you say, I have no pleasure in them. Sabi nga natin, kailangan naroon ng Panginoon Diyos sa ating life. Bakit kamo? Kasi we are created in God's image. Diba? We are created in God's image. At isang aspeto doon na kapag that we are created in God's image, parang laging meron tayo sa ilalim natin na naghahanap lagi ng sense sa life o ng reason, ng purpose. Kasi nandun yung meron tayong something na we are created in God's image. Pero dahil sa yung image niya yan ay alam natin na dahil sa sin, dahil sa fall, at minana ng bawat isa sa atin, ang image niya ay na-distort, nasira, na-corrupt, nabaluktot, na-twist. Kaya arang nawala na tayo doon sa perspective ng Diyos. At dahil doon, dahil meron pa rin tayo, dahil we're created in God's image, patuloy tayo naghahanap ng kahulugan, ng worth, ng sense sa ating buhay. At kung saan-saan natin ito hinahanap, kung saan-saan, kung kani-kanino, at kung ano-ano. Di ba, tao patuloy na naghahanap ganito. O naghahanap tayo ng identity natin kung kani-kanino. Di ba, may mga hinahangaan tayo that parang gusto natin maka-identify sa kanila. At ganito, pag nakatapos ako ng ganito, satisfied na ako. Pag nagkaroon ako ng ganito, satisfied na ako. Pag nagawa ko nagkaroon ako ng ma-establish ko ang life ko, ang buhay, at magkaroon ako ng ipapamana sa aking mga susunod na henerasyon, satisfied na ako. Di ba yung sinasabi madalas ng mga malapit na sa kamatayan? Maibigay ko lang yung mga ito magawa ko lang to ay satisfied na ako. Actually, habang lumalapit sila sa kamatayan, nawawala na yan sa kanilang mind at nakikita na nila yung kakaharapin nila na future sa kanilang life. Kasi we are created with soul and spirit. So nahihiwalay na tayo doon sa physical na mga paghahangad natin dito sa mundo. Parang nagkakaroon na ng meaning ang mga buhay. Sabi nga habang nagkaka-age tayo, habang nagkakaedad, naiiba na yung perspective ng ating buhay. Bagamat meron pa rin hindi, nag-advance yung mga age, ganun pa rin yung life niya. Kaya sabi, we cannot be satisfied sa paghahanap ng mga kung sa kani-kanino o kung saan-saan mga bagay o yung gusto natin maging famous, gusto natin maging kilala, kaya kung sa Facebook, di ba, hindi natatapos yung post. Ganun na lang yung yung paghahangad ng tao. Sabi, tignan natin po. So, our heart can never find satisfaction and rest apart being in union with God, our Creator, in whose image we're made. So, kailanman ang ating puso hindi makakatagpo ng satisfaction. At patuloy na magiging restless tayo kung wala tayong union with God, our Creator in Him. Kaya lang, paano tayo magkakaroon ng union sa ating Panginoon Diyos?
nasira na nga yung relasyon na yun, di ba? Dahil sa fall, dahil sa kasalanan, at wala tayong kakayahan bumalik sa ating Panginoong Diyos. Kasi we're dead, tayo ay namatay. So paano na yan? Sabi nga ni Augustine dito sa sunod, "You have made us for yourself, our Lord, and our hearts are restless until they rest in you." Yan naalala ko sinabi ng Panginoon, "Come to me all you are, weary and heavy burden, and I will give you rest." So actually, sinasabi ng Panginoon yung kaluluwa, kapahingaan, siya magbibigay nito sa atin. Sabi nga natin, wala tayong kakayahan na magkaroon ng union sa ating Diyos sapagkat na tayo ay nahulog, ay namana natin ang kasalanan sa ating first Adam. At sabi doon, susunod nating points, only through our Lord Jesus that union with God is possible. Muli ang Panginoong Jesus ang siyang, dahil alam ng ating Panginoon na we are hopeless, walang pag-asa, kaya gumawa pa rin siyang gumawa ng paraan through our Lord Jesus Christ. Alam na natin na siya ay naging haing buhay para idugtong uli yung relasyon ng makasalanan tao at banal na Diyos through the atonement sa krus ng Kalbaryo. So napakagandang bagamat niya sabi nga doon na even yet we were sinners, Christ died for us. Bagamat wala pa sa isip natin ang Diyos, Panginoon, namatay na ang Panginoong Jesus para sa ating mga pagkakasala. At through His grace, tinatch niya ang ating mga puso at unti-unting naliwanagan tayo. Hindi dahil sa mabuti tayo, hindi dahil sa mas righteous tayo, hindi dahil sa worthy tayo, kundi by God's mercy and grace. Kaya totoo na ang lahat ng bagay kapag wala tayo sa Panginoon ay mauuwi sa lahat. Sabi dito sa 3, tingnan natin yung point 3. As God's children, through Christ's atonement, we can be assured that life for us is meaningful. Ano man ang mga certainties na maaari nating makaharap. Tulad sa panahon ngayon, di ba maraming uncertainties. Pero we can be hopeful because we are children of God through His grace. Sabi doon sa John 10:10, "I have come that they may have life and that they may have it more abundantly." So iba, pag sinabi abundantly, sabi nga, magkakaroon ako ng kayamanan, magiging maganda ang life ko, ang physical kong buhay. Pero hindi ito yung sinasabi ng ating Panginoon, abundantly. Kakaroon ng purpose at meaning life natin. Hindi dito, meron itong patutunguhan. Wala, kikita rin natin sa pagdating ng araw. At sabi rin dun sa John 1:45, "In Him was life, and the life was the light of men, and the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it." So, di na comprehend ng darkness. Kasi dark nga, hindi nila maging yung light na dumating ay hindi nila kinilala o naunawaan. Pero mismo yung dumating ang ating Panginoon, siya mismo, hindi lang siya nagdadala ng buhay na life, siya mismo ang buhay. In Him was life, and the life was the light of men. Sabi din dito sa John 4:13-14, "But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst, but springing up into everlasting life." So yung water daw, parang sinisimbol ito yung water. Marami tayong tinatry na iba't ibang water, lalo na sa panahon, may iba't ibang klaseng filtered water. Diba? Pero later on, mas hinahanap pa rin natin yung totoong water. Dito, parang sinasabi rito, marami tayong hinahanap na kung saan-saan para mas satisfy tayo. At nakikita natin na patuloy pa rin ang kauhawan ng tao na hindi nila alam kung ano makakasatisfy sila. Kaya sabi ng Panginoon, siya yung bibigyan ng water niyon, springing up
into everlasting na spring. Di ba? Pag sinabi ng spring, patuloy, yung bukal, hindi natatapos, tuloy-tuloy, nag-overflow, patuloy, siya nagbibigay ng life sa atin. Siguro dito ako mag-end sa konti na lang. So sa China, may kilala dong isang greatest poets at essayist, siyang manunulat na poets. Ang pangalan niya ay si Su Dongpo. Mas kilala raw siya sa pangalang sushi. Dito yung pagkain na sushi. Sa Su Dongpo. Gumawa siya ng poem. Describe, kasi nasa exile siya how much he miss his brother, na nami-miss niya ang kanyang kapatid. Tignan natin yung poem na ginawa niya, sabi. We rejoice and grieve, gather and live, while the moon waxes and wanes. Since times of old, nothing remains perfect. May our loved ones live long, beholding this beautiful scene together through thousands of miles apart. So yung poem na to parang nagpapakita, parang kinakapture niya yung sinabi rin sa Ecclesiastes, di ba? Yung nakita niya yung moon, sabi dito ni Sudongpo, na sinasabi niya waxes, yung nabing waxes, yung unti-unti siya nag-illuminate, lumalaki, then later on, unti-unti rin lumiliit, nawawala, natatakpan na ng clouds, at hanggang sa dumating na punto na hindi mo na siya makikita. Parang nakaka-relate siya doon sa Ecclesiastes na ating binasa na the moon waxes and wanes. Naalala niya yung kapatid niya na magkasama silang rejoice, kasama rin sila nag-grieve at nag-gather at naghihiwalay din. So parang may longing siya. Kaya may naalala rin akong song, pero ito medyo may pagkakaiba. Maganda yung kasi yung lyrics dito eh. Hindi ko na sasabihin title, alam niyo na to. Sabi, malapit na namang lumubog ang araw. Alam na natin. Malapit na namang lumubog ang araw. Dilim ng gabi, darating na naman. Sa paghimlay mo, isip mo'y naglalakbay, nakatanaw sa kawalan. So, napakaganda ng pagkasulat niya. Then later on, ito yung sumunod na mga verses. Lumipas na naman ng isang araw sa buhay. Takbo ng buhay mo'y di mo na mamalayan. Sa bawat sandaling darating at papanaw, buhay mo'y tila parang kulang. So parang related doon sa poem ni Sudongpo. Ang pagkakaiba lang dito, meron siyang mas hope dito. Sabi niya sa kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. So sinasabi niya rito na kailangan natin si Jesus, si Kristo. At hindi tayo magiging worry ship na kung saan pumupunta. Nandun tayo sa ilalim ng pamamahala ng ating Panginoon. At nakita natin yung verses 1 to 8 na may mga contrasts, di ba? May maganda, then later on may pangit, may ganito, then later on may opposite, yun ang nangyayari. So parang sabi, parang ganun na lang ba ang life? Pero sa totoo, hindi. At kung tayo ay nakakilala sa ating Panginoon, alam natin na ano man mangyari sa mundong ito, sabi nga doon sa Psalm, surely goodness and mercy shall follow me all the days of our lives, and we will live in the house of the Lord forever. So alam natin na itong word na to, gaganda man ng konti, then later alam natin na magpa-pass away ito. Kasi alam natin we are just an foreigner, alien, estranghero lang tayo dito sa earthly world na to. Kaya wag tayo masyadong comfortable dito doon sa mga ginagawa ng mga non-believer, non-Christian. Huwag tayong madadala sa kanila. Kung hanggat maaari tayo ang magdala sa kanila, maging light
sa pansamantalang life na to na walang purpose dahil wala ang Panginoong Hesus sa kanilang buhay. Sabi doon sa huling verse, He has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity into man's heart, yet so that he cannot find out what God has done from the beginning to the end. Bagamat maraming pangyayari sa life, hindi natin maintindihan, walang clear na sagot, pero makakaasa pa rin tayo na God made everything beautiful in its time. Naalala ko yung na hindi natin ma-find out kung ano talaga yung mga nangyayari sa life. Naalala ko yung anak ni Ate Trod, si Abby. Sabi niya, bakit inahiya ng Panginoon, may malunod kasi nakaraan, di ba, may mga bagyo, ganyan. So walang clear na masagot tayo o si ate. Pero nakakatawa ang prayer niya kasi alam natin yung daddy niya nasa dagat, di ba? Seaman. Kaya sabi ang prayer niya, ate, di ba yung ingatan niyo po ang aking daddy, wag po siya makain ng pating. Nakakatuwa kasi talagang very yung prayer niya very totoo. Tapos yung ganun din, nag-iisip din siya, yung nagkakaroon siya ng contemplation din. Yung pandemic na ito, bakit daw hinahayaan ng Diyos na magpatuloy ito? Sana daw prayer niya mawala na yung pandemic kasi nahihirapan na raw siya sa face mask, nahihirapan na rin, maliit daw yung ilong niya, nahihirapan na siyang huminga. So yun ang pinapray niya, mawala na para matanggal na raw niya yung face mask niya. So nakakatuwa, pero may katotohanan na tayo ay yung mga tao, pag wala sa Panginoon, maging tayo na sa Panginoon, may mga bagay na hindi natin mauunawaan. Di ba sabi doon, you cannot find out what God has done from beginning to the end. Siguro in the future malalaman natin pag nandun na tayo, Panginoon. At naglagay siya ng eternity. Sinabing eternity, yung naghahanap siya ng makasatisfy na wala dito sa earth na to. At ang makasatisfy lang yan ay yung pagkakaroon ulit ng relasyon sa ating Creator. Kaya sa ngayon, medyo umanda yung restriction, bumaba. We can enjoy this time without neglecting our God. Sa ating pag-enjoy ng buhay na to, ano man meron tayo, payak man ang buhay natin, payak, simple man, or hindi, ano man moment sa ating life, pwede nating ma-enjoy through God's perspective. Kaya sabi ng ating conclusion ni the preacher, na natin conclusion niya, nasa na yun? Sabi dito, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is man's all. For God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or evil. Ang Tagalog. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. Yan ay hindi ko na naisulat ng Ecclesiastes 12:13 to 14. Pero huwag tayong mag-alala na lahat ng kay Kristo ay there is no condemnation, diba? So hindi na tayo mahatulan ng punishment ating Panginoon. So yan po ang ating hope sa mga uncertain times natin ngayon. That in the end, sabi doon tayo manangan sa sinabi, God made everything beautiful sa Kanyang takdang panahon. Tayo po'y magsitayo. Panginoon, kami ay nagpupuri, nagpapasalamat, sumapasamba sa inyo. Kayo po ang Diyos na pinagmulan ng buhay, the author of our life. Kayo po ang nagtatakda sa mga pangyayari. Walang bagay na hindi na nangyayari na lingid sa inyo, Panginoon. Ito pong aming
comfort, O Diyos. Ano man ang mga pangyayari dito sa earthly life namin, Lord, alam namin that you are gazing with your loving eyes and with your protection sa amin na narito. We can be comforted by your love, knowing that we are your children. At wala po kayong ninanasan yung mga anak na mga kapahamakan, kundi in the end, para sa aming kabutihan, higit sa lahat sa inyong kaluwalhatian, Panginoon. Salamat po for the binibigyan niyo po kami ng mga perspective according sa inyong pamamahala, Lord. Salamat po na may mga times na nalilibang kami sa maraming bagay, na nalalayo ang aming priority, nalalayo ang aming joy, na napupunta sa mga temporary joy, temporary pleasures na hindi rin nagtatagal. Salamat po, muli niyo po kaming re-remind that you are the author of life through our Lord Jesus Christ. Salamat po, bagamat may mga nararanasan kami sa life na to, ang isyong strength, ang siya persevere, ang siya nag-enable sa amin to persevere, to endure sa buhay na ito. Lord, naway maging healing o balm kami sa mga aming kamag-anak, sa aming mga neighbor, o sa mga aming kaibigan na wala pang purpose sa kanilang buhay. Maging kagalingan, gamot kami sa kanila sa pamamagitan ng pagdadala ng ebanghelyo, nagdadala ng kaligtasan, nagdadala ng gamot sa tunay na pandemya ng kasalanan. Mula pa noon, ito na po ang pandemya. Kaya nagkakagulo-gulo ang mundo dahil sa pandemyang ito, Lord. Hindi po ang vaccine, hindi po ang mga politician na aming boboto, kundi kayo po ang siya bibigay ng pag-asa na sa inyo po ang lahat. Salamat po, aming Panginoon, that we can cling to your promises. Salamat po, by your grace and mercy, na kami po ay napansin nyo, Panginoon, at pinili nyo pong kumilala sa inyo. Salamat po. Salamat po. Panginoon, ang iglesyang ito ay inyong pagpalain, ang mga narito at hindi namin kasama physically na nagpupuri sa inyo, Lord. Patuloy na ang pag-asa ay sumaamin at maging buhay hanggang sa inyong muling pagbabalik. At sa inyong lahat, sumainyo ang kabutihan, kahabagan, awa ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Isang pinagpalang araw. Purihin ang Panginoon, tunay na ang buhay natin dito sa lupa ay may mga itinakdang panahon. So yung tinakdang panahon na yan ay talagang ating bigyan natin ng halaga, bigyan natin ng kabuluhan sa harapan ng ating Panginoon. Dahil tandaan natin ang ating Panginoon, ang ating everlasting God. He is our mighty God na talagang ating dapat gloria. You are the one, eternal light. You alone are just and right. You are the mighty God. You are the mighty God. You hold the light within your hands. You are the rock on which we stand. You are the mighty God. You are the mighty
into our lives be glorified, Almighty God. Your steadfast love will never fail, your word forever will prevail. You are the mighty God, you are the mighty God. Be glorified, be lifted high within our hearts and through our lives. Be glorified, be glorified, be lifted high within our hearts and through our lives. Be glorified, Almighty God, Almighty God, Almighty God. God bless po sa ating lahat. Glory to God.